Kaso may isa pa po na parang executive yata, naka-kurbata, naka naka-suit. Alam mo sabi daw kung gano'n, dapat may hiwalay na elevator para sa ganyan, gumanon daw. Hindi sa kanya sinasabing diretso, sinasabi doon sa katabi nung kausap, pero patungkol sa kanya. Alam niyo po sa sobrang lungkot na Kuya Noel ko, sobrang baba ng tingin niya sa sarili. Kasi naisip niya na parang, grabe porket ba messenger lang ako, dapat may hiwalay na elevator para sa akin. Kaya alam niyo po sa sobrang sobrang sakit ng loob ni Noel, pagbaba po ng elevator, hindi po siya nag-elevator, gumamit po siya ng hagdan from the 28th floor pababa. Awang-awa ako kay Noel na kinukwento niya yun sa akin. Sabi ko sa kanya, huwag mo pansinin yung mga yun. Akala mo naman kasi yung mga yun, di ba? Pare-pareho lang naman kayo mga tao, di ba? Huwag kang makinig dun. Sabi ni Noel sa akin. Kaso wala tayong magagawa. Ganun talaga minsan ng tao. Tumingin eh. Ang baba ng tingin sa katulad ko. Kaya sabi sa akin ni Noel ganito. Kaya ikaw mag-aral ka mabuti. Ang gagaya sa akin. Mag-aral ka. Tapos kumuha ka ng magandang trabaho. Yung trabaho na nakakapagsuot ng magandang suot, katulad ng mga kasabay ko doon sa elevator. Magsuot ka rin ng kurbata pagdating ng araw. Sabihin sa akin ganun. Para pagdating ng araw, pwede ko sabihin na, yan ang kapatid ko. Kaya nakakurbata yan dahil sa akin. Sabi ko kay Noel lang gano'n, huwag kang mag-alala, mag-aaral ako mabuti. Kukuha ako ng trabaho. Talaga magkukurbata ako. Gusto mo tatlo ba? Tigis tayo magkakapatid. Nagtawa na lang kami ni Noel. Kaso po bumalik ako ng seminar. Sama ng loob ni Noel sa akin nung bumalik ako. Sabi gano'n. Akala ko kasi tuloy-tuloy ka na dito. Isang bagay po na hindi ko makakalimutan was, when I was there in the seminar, nagkaroon ng gulo sa bahay namin. Nung pauwi na ako ng seminar, pauwi na ako from Bacolod. Ang seminar din was in Bacolod. Pauwi ako doon sa seminaryo sa Marikina. Kaso, ewan ko po ba, bago po nangyari, weeks before December 1994, natatakot ako lagi kapag nag-ring ang telepono. Para bang may masamang balita na manggagaling sa telepono lang. Kaya laging dasal ko sa Diyos was this, Lord, kung may masama na kailangang mangyari, huwag mo na ako bibigyan. Can you please break it to me, Jen? Alam niyo po, dininig ng Diyos ang dasal ko na yun. Kasi, nung ako po ay nasa barko, it will take us 18 hours from Bacolod to Manila, to reach Manila. 18 hours by boat. Namatay po si Noel. December na. Alas 9 ng gabi, habang nasa kalagitnaan po ako ng dagat. Ano po ang nangyari? Yun na naman, kagaya niya ng kanyang kabaitan, kasama sila ni Kuya Arnel, aming pangalan. Alam niyo po si Kuya Arnel kasi, maloko. Si Kuya Arnel po kasi, although siya yung panganay, hindi po siya talagang naging panganay para sa noong naging addict, maraming naging trouble. At isang trouble nga po na napasukan niya, may nakaaway siya. May nakaaway niya, may inutusan na tao para patayin siya. So happen, nang papatayin siya, kasama niya si Kuya Arnel, kasama sila dun sa isang tindahan dun sa amin lugar sa San Andres, Bukid. Naramdaman yata ni Kuya na yung paparating na mama ay may gagawing masama. Kaya ang ginawa ni Kuya sinabihan niya si Kuya Arnel na pumasok sa loob ng tindahan para magtago. Habang siya, tumayo siya. Nakita ni Kuya siguro na papasukin si Kuya Arnel dun sa loob ng tindahan. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng bote, binato niya yung mama ng bote. Dinivert niya yung attention sa kanya. Kaya siya yung hinabol. Kaso ang masama, nung hinabol siya, nadapa siya. At inabutan siya ng mama. And right there and then, doon sa kalye, pinagsasaksak ang ulo. 14 na beses. Ang pinakamatindi was the one that was sa puso. So nangyari po noon, tumawag narating yung balita sa seminaryo sa Bacolod.
tumawag ang seminaryo ng Marikina sa Bacolod. Tapos nalaman na na wala na ako doon at sa barko na. Kaya naghihintay yung balita sa seminaryo sa Marikina. Natatandaan ko noon, dinahandahan ako ng pare. Joe, umuwi ka. May nangyari sa iyo. Nung umuwi po ako, nakaburol na si Kino. Nakita ko si Kuya Arnel. Hindi ko siya malapitan. Kasi, samaan loob sa kanya. Alam ko siya yung dahilan. Hindi ako makalapit kay Kino. Kasi hindi ko matanggap. Ganun na ang kalagayan. Alam niyo po ang sumagot sa akin. Nung nilapitan ko si Mama. Si Mamang na nandun sa harapan ng baba ko. Iyakap ko ang Mamang. At alam niyo po, mula sa Mamang, parang narinig ko ang salita ng Diyos. Sabi ni Mamang sa akin, alam ko galit ka. Alam ko galit ka sa nangyayari. Alam ko bago namatay ang kuya ko, masama ang loob niya sa akin. Kasi iniisip ng kuya mo, hindi ko siya kasing mahal. Kagaya ng pagmamahal ko sa Kuya Arnel. Alam ko ikaw din. Ganon din ang iniisip. Pero sabi ni Mamang sa akin, pero alam mo hindi totoo yan. Mahal ko kayo lahat. Oo, madalas ang atensyon ko na kay Arnel. Kasi, sa inyong magkakapatid, siya man ang pangalan, pero siya ang pinakamahal. Kaya kailangan niya ako pala. Ikaw kasi malakas ka. Ako mga umalis. Si Noel, punong-puno ng pagmamahal niya. Kaya niya magbigay pa lang. Pero si Arnel, siya ang lagi nangangailangan ng tulong. Doon ko na-realize na ang pagmamahal pala, hindi laging pantay-pantay. Hindi pwedeng magbibigay ka pare-pare. We are always given whatever it is that we need. Kung magbibigay ka ng pare-pareho kasi, baka mamaya, para dun sa isang anak, sobra-sobra. Baka dun sa isang anak, kulang. Dapat ang ibibigay sa iyo ay naaayon sa iyong pangangailangan. At ganun magmahal ang Diyos. Binibigay niya kung ano ang pagmamahal kailangan natin. Kaya doon simula na natutunan ko na intindihin si Kuya. Actually right now, ngayon po, wala na si Mamang, wala na si Daddy, wala na si Noel, pati po si Brooksy, wala na. Kinuha na sila ng Diyos. Ang naiiwan na lang po na magkasama, kami dalawang magkapatid. Kuya Apo. Ngayon po magkasama kami, kasundo kami. Wala na yung sinanakit. Naalala ko na lang yung pagmamahal. Ngayon po si Kuya Arnel, mahal na mahal ako niya. Every time na aalis ako, lagi akong hinahatid sa daan. One time nga papunta ako sa isang recollection. Sabi sa akin, saan ka pupunta? Aga-aga. Sabi ko sa kanya, punta ako sa Pangasinan.